Hello, magandang buhay. Ayan, ilang araw na naman akong walang upload. Complete rest, pero hindi naman syempre ako rest dahil maraming mga trabaho na kailangan gawin ako dito sa bahay. Kung minsan kasi may mga times na tinatamad din akong mag-edit tsaka mag-upload dahil syempre kapag nag-upload ako, automatic din kailangan ko rin makapag-engage, no? Kaya kung minsan gusto ko rin mag-rest ng ilang araw, no? At kapag naumpisahan ko na talagang magpahinga, minsan nasosobrahan ako at inaabot ng ilang araw bago ulit naisipan ko mag-upload. Pero, yan, thank you pa rin sa inyo kasi kahit na paano, kapag nag-upload ako, marami pa rin namang nanonood ng video ko at nagko-comment, nagre-react sa mga video ko. Kaya, maraming salamat sa inyong lahat. Itong cake nga pala na to ay order to ng suki ko. Matagal ko na siyang suki. Pero yung cake na to kasi is book 1 month before. So, matagal na itong nakabook. Kaya lang, parang 2 days before ng booking niya, ay nagpa-cancel siya. So, sabi niya, i-delay ko daw ng 1 day kasi hindi daw matutuloy yung kanilang lakad at kinabukasan na matutuloy. So, sabi ko, sige, okay lang. Pero, hindi ko alam na after naming magkasundo, ay nag-message pa pala siya ulit. At sinabi niya, matutuloy na pala nung araw na yun. Pero, hindi ko na yun nabasa kasi akala ko, yung nag-pop up sa aking message is okay yung message niya. Pero, message pa pala siyang kasunod. So, kinabukasan, nag-message siya sa akin at tinatanong niya kung nabasa ko daw ba yung message niya. Eh, hindi ko pa nga nasisin. Pero, dahil nga suki ko yung order ng cake na to at wala naman silang inaasahang cake na dadalhin kung hindi yung cake lang naman gagaling sa akin. So, naawa naman ako at sabi ko, sige, gagawin ko na lang. Kahit maraming fondant details tong cake na to at iniisip ko nga kung matatapos ko siya. Sabi niya kahit 6 PM na lang daw niya pipick upin. Ang importante, may cake silang dadalhin kasi inaasahan nila yung cake na to. At ito rin kasi yung napag-usapan nilang dalhin na cake. Yung cake kasi na to ay sinend nila sa akin yung inspo ng paggagayahan. So, ganyan talaga siya. Yung letter niya talaga ay Super Mario. So, ginaya ko na lang, tinanong ko yung dedication nilalagay sa cake. So, ginaya ko yung font ng Super Mario. And mano-mano talaga yung paggawa niyan. Kaya matagal. Tapos, ang dami pa niyang color. Sa paglalagay lang ng color ng mga fondant, no, talaga magtatagal ka kasi talagang kailangan timplahin mo yung tamang color ng fondant. Tapos, pamasahin mo siya. Kailangan mo nang patigisin bago ka makagawa ng letter na yan. And dahil wala nga akong cutter na ganyang font, so, obligado kong mano-mano yung gawin. Medyo matagal. Talagang kailangan ng mahabang pasensya pag gumagawa ka ng cake, no? Kung minsan kapag nagawa mo na yung cake, parang mapapaisip ka na kaya ko palang gumawa ng ganito. Dati alam nyo, nung bago pa lang akong baker, sobrang tagal kong gumawa ng isang customized cake. Minsan inaabot siya maghapon, tapos nakakailang take siya, nakakailang ulit ako. Minsan sa pagpapahid lang ng icing, hindi ako makontento. Paulit-ulit ko talagang ginagawa at minsan parang feeling ko lugi pa ako dahil yung icing na ginagamit ko, minsan hindi ko nagugustuhan yung color, so magbabago na naman ako. Magtitimpla na naman ako ng bagong icing para lang makuha ko yung ganun kaganda. Pero alam niyo, nung panahon na yun, syempre, yung tingin kong maganda, hindi pa rin talaga ganun kaganda yun. So lahat naman ng baker nag-uumpisa sa hindi marunong hanggang sa nagiging pulido na yung paggawa unti-unti. Siyempre, nahahasa rin. Ganun naman talaga sa iba't ibang klase ng trabaho. Sa una, hindi ka pa sanay hanggang matuto ka na. And ito na nga pala yung kinalabasan ng cake ko. Oh, maganda naman, di ba? At parang kamukha naman siya ng inspo na sinend sa akin ni client. Ayan. Yun lang guys. Kung nagustuhan niyo yung video na to, thank you for watching and babu!